1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang kagandahan ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday evening sa atin lahat ng bonggang-bongga. At sana lahat kayo ay relax na relax sa inyong mga tahanan. So, kamusta naman? So, ang bilis ng araw, no? Today is Saturday. So, bukas ay alam na ninyo, Sunday. So, magsimba tayo at syempre, magpasalamat sa mga blessings na nakuha natin ngayong linggong to. Diba? So, yun, bukas magsisimba kami ni Nu. Anyway, so, ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga. Pero syempre, bago tayo tsumika, gusto ko munang magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog, araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan. Syempre, sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre, dito sa channel ko. At hindi lang yan, syempre, mga makasolid na Mama Sam dyan na lagi talagang sumusuporta dito. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya, may pa-shoutout tayo sa mga nagko-comment, sa mga makasolid na Mama Sam. So, shout out kay Robert Casanyas. Thank you so much for watching. Andiyan din syempre si Drick Magic. Thank you so much. Si Mylene Sulit, Barbet Elizalde, Chris Jimenez Rosel. 2016, si Julia Chong. Maraming salamat. Si Yaya Muhammad. Maraming salamat sa suportan. Andiyan din syempre si Victor Michael Tanada, Melinda Martinez, and then Dave Velasquez, Ricardo Jr. Quinyusala, maraming salamat. Cesar Anyon Nuevo, Games Baluyot, Teresa Mendoza, Chris Jimenez, Rosario Balendres, thank you so much for watching. And then of course si Lara High 5 Key, Snake Gem, ayan. Syempre si Claire Ingles, thank you so much. Ronnie Guevara, maraming salamat. Saka syempre, hindi rin natin kakalimutan magpasalamat kay Jervin and Carlo Magat. And then si Dr. Glenn Pascual, maraming salamat. Si Daddy Eddie, si Chubibo, thank you so much for watching. And then, of course, si Attorney Cornelo Dilag at saka syempre si Living the Maverick, thank you so much for support talaga na binibigay. Si Mads Vlog, thank you so much, nakatutok din niya. Saka si Ronald Cuevas, thank you. So yon, at hindi natin makakalimutan si Head E at saka si Madam Henrietta Solidad with Jenaline Napaton. Si Madam Jenaline, kakwentuhan ko kaninang umaga. So nag-enjoy ako sa kwentuhan namin. At saka syempre, ang nag-iisang kagandahang binibini na ngayon ay nagpasa na ng application para sa Binibining Pilipinas, si Christine Ann Perez. Yan! Bongga! Sana maging officially candidate ka, Christine Ann. Thank you so much din sa pagmamahal, sa support, and then sa friendship na meron tayo. Thank you talaga, Christine Ann. You're the best. You're only number one. Charot! So, yan! Ngayong araw na to, Diyos ko, marami akong chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, huwag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, may nagbabalik sa Binibining Pilipinas 2025. Ito nga, hindi nga matapos ang laban ni Cheryl Belez dahil kasado na siya para sa laban niya dito sa Binibining Pilipinas. Sabi nga gano'n, once you're Binibini, you're always a Binibini. So, yon. Siyempre, ang chika ko dyan ay bongga. Yes, maraming nagtataas ng kilay kay Cheryl Belez dahil sa kanyang muling pagbabalik nga dito sa
Binibining Pilipinas. Maraming naluloka sa kanya ng bonggang-bongga. Pero ang masasabi ko naman ay wala kayong magagawa dahil ito ang kagustuhan niya. Maaaring this time manalo siya ng corona dito sa Binibining Pilipinas. Magaling naman at may ibubuga naman talaga pagdating sa communication skills. Pero yung ganda niya, siguro yan ang dapat niyang paghandaan. Yung mga styling, kung paano ba siya kakabog at makikipagsabayan sa mga magiging kandidata dito ngayong taon na to, dito sa Binibining Pilipinas. So, yun. So, good luck kay Sherelle Velez. And, ewan ko kung mananalo siya ng corona. I hope. So, tingnan natin yan at abangan natin yan ng bonggang-bongga. Ang importante ay tinatry niya yung best niya. Di ba? At para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, ano naman ang masasabi mo? Malapit na. April 8 to 20, Miss Eco International at May 6 to 31 naman ang Miss World. Tingin mo, Mama Sam, may laban kaya si Alexi Brooks at saka si Kristen Gravides para sa kanilang magiging laban sa international pageant? Well, ang masasabi ko, good luck. Good luck dito kay Alexi Brooks. Dahil si Alexi, matagal-tagal niya rin tong hinintay. Sobrang tagal ha, in fairness. Parang 1 taon mahigit ang paghihintay ni Alexi. So for sure, handang-handa na si Alexi at ready na siyang makuha at maibalik sa atin muli ang ikatlo ba o ika-4 ng corona ng Miss Eco International. And then of course, excited tayo sa magiging eksena niya at pakikipagbardagulan niya sa mga magiging kalaban niya dito sa Miss Eco International. Alam naman natin palaban itong si Alexi, di ba? Kaya good luck kay Alexi. Ang masasabi ko lang talaga, God bless you and more power. And then, of course, kay Kristen Gravides, nakita naman natin kagabi, rumampa to sa bench. Ayaw magpaawat ng lola mo at talagang grabe. Angat ang beauty ng lola mo. So, dito sa ipinakita niya dito sa bench, talagang lalo tayong nanabik dahil alam natin talagang may ibubuga talaga ang Kristen Gravides sa laban niya sa Miss World, sa magiging laban niya. In fairness naman, matagal-tagal na rin natin hinintay talaga na makatungtong ito sa international pageant kasi mula noong inappoint siya ng Miss Universe Philippines bilang Miss Charm na hindi na tuloy-tuloy hanggang sa nagpunta na siya dito sa Miss World. Ito na yung pagkakataon na makikita natin siya sa entablado ng international pageant. Medyo malaki-laking laban ang gagawin dito ni Kristen Gravides pero umaasa tayo na magpe-penetrate siya dyan ng todo-todo at may uuwi niya na sa ating bansa ang ikalawang corona ng Miss World, di ba? So yun, good luck kay Kristen Gravides and wish all the best para sa laban niya katulad din ni Alexi Brooks. So yan. At para naman sa sumunod na chika, speaking of Miss World, nako, ang beauty Miss World at Miss Universe nasa India ngayon, Mama Sang. Tingin mo sino ang mas kabog ang beauty sa dalawang reyna ng Miss Universe at saka Miss World? Well, ang masasabi ko, ang kabog ang beauty si Miss World. Mas gusto ko yung beauty ni Miss World, tapos parang mas elegante siyang tignan. Iba yung dating, parang mukha siyang mamahalin. Very Miss World. Sa totoo lang. Ewan ko sa inyo ha, kung bet ninyo yung beauty ni Miss World. Pero ako, para sa akin, silang dalawa yung nagsuot sila ng Indian suit. Tapos eto, umeksena sila ng bonggang-bongga. Ay, masasabi ko naman, grabe, ang ganda talaga ni Miss World. Sobra. Bagay sa kanya yung corona, bagay sa kanya yung makeup, lahat. Everything is perfect. Either Miss Universe na alam natin maganda, pero pag silang dalawa ni Miss World nagtabi, Diyos ko, mas angat naman ang beauty ni Miss World. Di ba? Diyos ko, nakakaloka. At talaga namang masasabi ko, oh my gosh, iba ang eksena. At talagang bongga. At masasabi ko, iba talaga yung Miss World, no? Mukhang mamahalin, mukhang ginto. So, good luck sa kanila and wish all the best, di ba? And then, itong sumunod natin, chika. Siyempre, CJ Opiasa, rumampa sa bench fashion show kagabi, Mama Sam. Anong chika mo sa kanyang performance? Well, ang masasabi ko, grabe. Talagang siya na ang
tatak Miss Grand International. Yung alam mo yon sa mga naging Miss Grand runners-up natin, siya na talaga yung the best. Para sa akin ha, ewan ko sa inyo. Para sa akin talagang iba na talaga, ibang level na talaga ni CJ Opiasa ngayon. May sinabi na siya. Yung alam mo yun, yung bukod doon sa Miss Grand Philippines siya, Miss Grand International first runner-up, CJ Opiasa. Grabe. Grabe yung pagkembot, grabe yung paglakad, grabe yung emote, talagang masasabi ko, my gosh, nakakaloka. Siya na talaga yung masasabi natin to the highest level pagdating sa performance sa mga beauty queens natin ngayon. Siya na yung pinaka-standard. Dapat ganito ang mga magiging eksena ng mga girls. Di ba? Nakita ninyo kung paano kumabog. Diyos ko, nakakaloka. Talagang, winner. Winner na winner. So, para sa akin, bongga. At para naman sa sumunod natin, chika, Ana Valencia, may planong sumabak ba sa Miss Grand Philippines? Anong chika mo dito, Mama Sam? Ay nako, ang masasabi ko dyan, bongga. Gusto ko yung beauty na meron ito si Ana Valencia. Gusto ko yung ganda na meron siya. Tapos gusto ko yung height. Ayun na lang talaga ang kulang sa kanya, yung di kalibre. So dapat ayun yung mapag-aralan niya. Kung sakaling gusto niya sumali ng Miss Grand Philippines, ay nako, panalo, panalo. Basta mapaghandaan lang niya ng bonggang-bongga. Kasi grabe ang ino-offer nito. Sobrang, para sa akin na magugustuhan siya ni Mr. Nawat. For sure. And then, kung magsasabay daw silang dalawa ni Angelica Lopez, again, sa pangalawang pagkakataon, ay nako, maluloka niya si Christine Ann Perez kasi 'di ba, dati na silang nagtapat ang natalo ni Angelica Lopez si Ana Valencia kasi 'di ba naging Miss Globe tapos siya naging Binibining Pilipinas. For sure kaya uli siyang talunin dito ni Angelica Lopez sa Miss Grand Philippines kung sakaling magtatapat uli silang dalawa. Pero yan yung abangan natin. Kung magtatapat nga ba silang dalawa uli sa pangalawang pagkakataon dito sa Miss Grand Philippines. So, diba? Diyos ko Lord, nakakaloka yan pag nagkataon. Grabe. Pero yung ganda talaga ngayon ni Ana Valencia, ay wala akong masabi. Diyosa talaga. Diyosahan talaga ang labanan. Ganon. At para naman sa sumunod na chika, papatan kagabi ni Miss Michelle D. at saka ni Celeste Cortez, Mama Sam, tingin mo sino ang mas angat? Well, ang masasabi ko, syempre nagulat ako kay Michelle D. Talagang paandar talaga siya. At masasabi ko, ang bongga ni Michelle D. Talagang, dito pinatunayan niya na parang, no question, pwede ka sa Miss Grand. Ganon. Talagang yung mapapa-yes ka, yes for Miss Grand. Ganon. And then si Celeste Cortez naman, syempre, nagbigay naman ng very wow, ang sexy. Para siyang porn star. Charot. So yun. Ang ganda, maganda naman. Sexy naman yung katawan at umariba naman ng bonggang-bongga. Pero para sa akin, iba talaga yung dating ni Michelle D. Pero kung ikaw ang tatanungin ko sino ang pipiliin mo sa kanilang dalawa, comment mo yan. But, good luck and congratulations sa dalawang reyna na talaga naman naging Miss Universe Philippines. Parehas sila. Diba? So, yun. Ay, nako. Sana wag na silang magtapat sa Miss Grand. Charot. So, yan. And then, ito ang para sa sumunod natin, chika. Mama Sam, ano naman ang masasabi mo sa eksena ni Winwin Marquez dito sa Glow? Ayun nga, nakita nga natin, romampa nga itong si Winwin Marquez. Nakulang na lang ay mag-split. Charot. So, yun. Naluloka ako kay Winwin kasi talagang baling-bali yung balakang niya. Pak, 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 pak. Ganon. Yung parang tipong naiintindihan ko naman, she's Winwin Marquez and then Tata Reyna Hispano-Americana, yung mga ganon. Pero, hindi ko alam. Parang naluloka ako sa kanya na parang siguro mas simple, mas bongga. Naluloka ako kasi parang kulang na lang talaga. Mag-split na lang yung lola mo. Kung baliin niya yung katawan niya, talagang, alam mo yung mga posing niya ng mga pak, di ba? So, ang hinihintay ko na lang sa kanya talaga mag-split, di ba? Parang mas bongga. Anyway, performance level, panalo naman. Kaya lang, hindi ko alam. Maraming naglalaban-laban dito sa Miss Universe Philippines and wish all the best syempre para kay Winwin. Alam naman natin na
ginagawa naman niya yung best niya. At kita naman natin, di ba? Halos baliin niya na nga yung katawan niya. So, yun. So, kita natin na ginagawa niya yung best niya. And I hope na maging maganda ang resulta ng kanyang laban dito sa Miss Universe Philippines. Good luck, Winwin! And then, eto ang para sa sumunod natin, chika. Mamasama naman ang masasabi mo, Atisa Manalo. Romanta kanina dito sa Miss Glow. Ganda. So, wala akong masabi. Hindi nagpapakabog. Charot. So, yun. So, maganda. Ang ganda ni Atisa. So, talagang pag tinititigan ko siya, parang ako nakakakita ng anghel. Anghel sa paligid ko. Charot. So, yun. Ganun siya kaganda. In fairness, maganda si Atisa Manalo at yung performance na binigay niya kanina. Natutuwa ako kasi hindi siya gigil na gigil. Nasa tamang timpla at nasa tamang galawan. At alam mo talaga na Diyosa talaga yung naglalakad. Pero marami akong nakita na magaganda din. And iba talaga ang Atisa Manalo, no? So, good luck kay Atisa and nakaka-excite kasi hindi ko alam kung siya na ba talaga to. So, malalaman natin yan in the future. But yung performance na ipinakita niya kaganina, sobrang natutuwa ako kasi hindi siya yung parang alam mo nagmumukhang trying hard sa kakarampa doon and then tama lang yung galawan na ibinibigay. Sobrang ganda ng mukha and then very Miss Universe. So, di ba? So, yun. Ewan ko, but good luck syempre kay Atisa and then tingnan natin kung siya nga ba ang makakasungkit ng corona ngayong taon na to ng Miss Universe. So, katulad din ni Teresita Marquez, binibigay nila yung best nila pero hindi pa naman natin sigurado kung kanino ba talaga mapupunta ang corona kasi nga sa sobrang dami ng magagaling. Medyo nakakatakot. Di ba? So, depende na lang yan sa magiging husga sa kanila ng hurado sa dulo ng competition. But kundus naman sa dalawang to, winner. Di ba? So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yun. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.